I'm sure ang tagal mo nang hindi na ibibigay sa sarili mo. Kailan ka huling may binili para sa sarili mo? Bumibili man po ako, pero ukay-ukay po. Lahat po ng gamit ko, since high school ako up to now, hindi ko pa po nabibilan yung sarili ko. Kasi sabi ni Mama, pag sumahod ka, bilhan mo naman yung sarili mo kahit isang pares lang, pero hindi ko magawa kasi ayaw kong mabawasan yung ipapadala ko po sa kanila. Kaya naman reregaluhan ka namin ng ganyan. Kasi yung iba baka sabihin, ang simple naman, ibibigyan mo ng medyas, ng sapatos, ng pantalon, ng ano. Ang tagal na nilang hindi nararanasan kasi yun eh, yung nariregaluhan. Kaya gusto naming maranasan niya yun. Yung pakiramdam ng nireregaluhan at may natatanggap, may nabubuksan. Bago pa magpasko, may nabubuksan ka ng regalo. Okay, gusto, ayan, ngumingiti ka na kahit papano. Hindi man hanggang tenga yung ngiti mo, umangat man lang ng konti ang labi mo at magkaroon ng kurba ang iyong mukha. Masaya na kami dyan. Masayang-masaya na kami dyan. At para masaya ang kanilang Pasko, bibigyan namin kayo ng Noche Buena Package! Dagdagan nyo na rin ng Noche, para New Year meron din sila, di ba? Kasi para hindi na itutulog yung yung Pasko at saka New Year. Sisiguraduhin natin na meron kayong maihahanda sa araw ng Pasko kasi ipagdiriwang natin yung birthday ni Papa Jesus di ba? Kaya magse-celebrate tayo. Yes. Huwag mo nang problemahin yan kung anong ibibigay ko, di ba? Saan ko kukunin yon? Mangungutang ka pa ba? Kasi sa ngayon, ang utang niya mahigit 100,000 na. Di ba? Mahigit 100,000 na. Ang showtime, bibigyan ka ng 10,000 piso. Thank you po. Magdadagdag ako ng 20,000. Thank you po. Yan po yung dahilan ko bakit hindi na ako nakakatulog, nakakapag-isip ng normal. Kasi ngayon lang po malalaman nila, Mama at Papa, na minsan yung mga binibigay ko po sa kanila is inuutang ko. At saka, kailangan mabayaran kasi yung utang eh. Kasi sigurado ako, may mga pangangailangan din yung mga tumulong sa'yo at nagpautang. Lumalaki yun, may tubo yun, malamang. Sobrang laki. Hindi natin alam. Kasi baka kaibigan niya naman. Kung baka malamang ka, di naman kaalam mo talaga. Kung kaibigan naman, wala. Yeah. Pero usually, ngayon nagpapatubo kasi kailangan din nila yun eh. May interest talaga. Diba? Yes. So, ayun. Thank you so much po. Sa showtime, alam niyo po, nung nasa Las Piñas po ang audition ng Tawag ng Tanghalan, blessing in disguise po talaga na parang pinunta ako ni Lord na magsulat ng attendance kasi that time wala pong nagsusulat. Ngayon, dalawa lang po kami ng kaibigan ko yung nagsulat. Tapos sabi ko, sige, itry natin. Kasi mali mo, opportunity ito or blessing to. At yun po, sabi ko, ito na po yung isang solusyon sa mga problema ko. May show pala ako mamaya sa Candon. Manood kayo sa concert ko sa Candon. So, na-realize ko may concert ako. So, kikita ako mamaya. Babayaran ko na lahat yung utang mong 100,000. Nasakit sa ulo ng may utang. Napakasakit sa ulo ng may utang. Napakahirap. Kasi natatandaan ko dati, nung nag-usap kami ni Madam Lenny Robredo, sabi niya, kung meron kang itatanong sa akin bilang isang pangkaraniwang Pilipino, ano yung itatanong mo? Sabi ko, kung ako pangkaraniwang Pilipino, ang itatanong ko sa iyo, Ma'am Lenny, paano niyo po ba kami matutulungang magbayad ng utang? Kasi yan ang problema ng napakaraming Pilipino. Paano kami makakabayad ng utang? At alam ko yung pinagdadaanan. Nagdaan din ako sa ganyan, nagkautang din ako. Yung mga kapatid ko nagkautang din, yung nanay ko nangutang din. Yung tatay ko nangutang din. Alam ko yung pakiramdam ng may kumakatok tapos nakakakaba. Yung may magte-text maniningil tapos nakakataranta. Tinatanggal niya ng kapayapaan ng araw mo. Ang ngiti ng mukha mo. Yung kagustuhan mong gumising ilut bukas, ayaw mo na kasi lahat ng yan takot na lang ang ibinibigay sa'yo. Kaya hindi ko man masolusyonan lahat ng iba mo pang problema. At least yung utang matulungan kita for now. Thank you po, Meme. Ang laking tulong po. Siguro po, sa mga susunod na araw, makakatulog na po ako ng maayos. Actually po, parang papunta na ako sa anxiety. Naisipan ko na po, parang gusto ko na po magpahinga. Pero dahil lagi kong iniisip yung family ko. Wag. Hindi kita masisisi kung minsan dumadako na sa isip mo yan kasi sa sobrang hirap. Kaya sana sa mga isa eskwelahan din, mapangalagaan din natin ang mental health ng mga teachers.
Oo. Ang guidance office naman ay hindi lang para sa mga estudyante, para rin sa guro. Dumulog ka sa kanila. Dumulog ka sa mga tao sa guidance office. Kung may psychiatrist kayo sa eskwelahan, kung may psychologist kayo doon, kailangan mo ng tulong eh. Hindi rin laging pera at material na bagay ang kailangan mo ha. Kailangan natin ng tulong sa kaisipan natin, sa kalooban, sa dibdib natin. Kailangan mo ng makakausap. Okay? Pero huwag kang susuko. Kasi pag sumuko ka, baka hindi mo abutin o hindi mo maranasan yung magandang pinangako sa'yo ng Diyos. Kasi meron. Yes, Antayin po. lang natin. Yes. Kaya huwag tayong susuko. Hindi man dumating sa panahon na gusto natin, pero darating yan sa panahon na natatama para sa ating lahat. May pinangako sa'yo ang Diyos. Maraming salamat. Isasalba ka niya.